Sino ko nga ulit? Army po. Yan na, pakita mo kami. Yun o, sakto. Okay. Then, magamit siya nito, patungan ng paa para mas magamay niya ng ayos yung kanyang mga pagtipa. Hello mga kap, kamusta kayo? Alam nyo, maraming mga students na gumagamit ng sem break para maglibang, maglaro, magbakasyon. Pero meron akong isang bass student na ginamit yung kanyang sem break para sa isang meaningful na bagay. She decided na i-offer ang kanyang sem break para matuto ng bass guitar at balang araw makapaglingkod sa music team. Sa vlog na ito, ipapakita ko kung ano yung naging progress niya at saka yung mga natutunan niya at kung bakit napakahalaga ng tamang foundation sa pag-aaral ng bass. Tara, samahan niyo akong i-celebrate yung journey niya sa pag-aaral ng bass guitar at kung gaano nakalaki yung naging improvement niya sa pagtugtog niya sa loob ng isang buwan pa lang. Okay, Kap. Quick vlog lang tayo. Ipapakilala ko sa inyo yung tinuturuan ko mag-bass. Isang kabataan sa church namin. Interested siya na matuto ng bass guitar. So, nakaka-4 na sessions na kami. Tinuruan ko siya ng family chords, major scale, frets, parts ng bass guitar, and mga basics like yung paggamit ng metronome, paggamit ng iba't ibang mga apps para mas mapabilis yung kanyang pagkatuto. Then, nag-practice na rin kami ng mga simple na mga chord progressions, tapos tamang posture din niya, mga techniques din yung paggamit niya ng kanyang mga daliri sa pagkalabit at yung pagtipa ng mga chords sa left hand niya. So far, maganda yung learning development ng kabataan na ito and nakaka-adapt siya. Important talaga na merong groove. Isang advantage yung maalam na siya sa groove and madali siya makasabay sa rhythm. So tara, pasukin natin dito and sabihan natin na tapos na yung practice session. Naka 30 minutes na rin siya naka-loop. Gamit namin yung Moises app. Yan, papakitaan niya kayo kung paano tumugtog. Yan na, pakitaan mo kami. Yun o, sakto. Nice. Okay. Then, magamit siya nito, patungan ng paa para mas magamay niya ng ayos yung kanyang mga pagtipa. Tapos yun, gumamit kami dito ng Moises app para makasabay siya din sa metronome and yung indak, masabayan talaga niya. Tapos, ayan, importante ito sa Moises yung nakaloop na siya. Para hindi na ako nahihirapan na mag-replay ng mga parts na pinapractice niya. So, effective naman, mas naka-wireless siya dito. Then, yan, pasok sa audio interface. Tapos dito na kami nagde-base sa monitor speaker. So far, so good naman kasi madali siyang natututo. May interview natin siya. Bigyan mo nga kami ng idea gaano kahalaga yung metronome para sa baguhang kagaya mo. Nakakaisang buwan ka pa lang, di ba? Ano po, timing talaga. Para makuha yung kung paano papasok dun sa tugtog. Kailan tatapik, tsaka kailan nililikot yung kamay. Sa tingin mo, mas napabilis yung learning curve mo Opo. sa instrument dahil doon? Opo. How about yung mga discipline sa pagtugtog, pati yung position sa paa, yan, para mas magamay mo? Yung everyday consistency po sa muscle memory, tsaka masanay yung katawan dun sa instrument. Yung music theory, nag-play ba ng big role din para sa pag-understand ng mga chords? Opo, very big role po. Kasi hindi magkakaroon ng question yung utak po kasi alam mo kung paano nabubuo yung chords. Sino ko nga ulit? Army po. Marvy, yan. Si Marvy, yan guys. 1 month na siya nag-aaral ng bass guitar. Hindi naman ako talaga nagtuturo ng music pero para sa mga kagaya niya na youth sa church namin, free lang yung pagtuturo natin para mas dumami pa kami sa worship team. Alam ko yung ibang mga churches yan din naman yung ginagawa. Yun lang yung quick vlog namin para lang din siguro magkaroon din siya ng memories dun sa ginagawa niyang journey sa pagtugtog at pagkatuto ng bass guitar. So sa susunod, makikita niyo na siya dun sa mga reels namin sa church siguro. Ilang months from now. Ngayon, Kap, gusto kong malaman ang opinion ninyo. Sa tingin ninyo, kamusta ang progress niya? Please, Kap, leave a comment below. Malaking encouragement yan para mas lalo pa siyang ganahan sa pag-aaral ng bass guitar. O, Kap, kung beginner ka rin, gusto kong tandaan mo ito. Wag na wag mo i-compare yung chapter 1 mo pa lamang sa chapter 20 ng
ng iba. Lahat ng magagaling na bassists at musicians ay nagsimula sa basic music theory, scale, timing, at paulit-ulit na practice. Ito ang pinakamahalaga, dapat tuloy-tuloy lang tayo. At kung may season na binigay sa'yo si Lord, kagaya ng sem break or summer break, o kahit bakanting oras ng isang araw mo, gamitin mo ito para i-develop yung gift na ipinagkatiwala niya sa'yo. Baka ang skill na tinetry mo ngayon ay gamitin ng Diyos para makapag-bless ng iba at gamitin ka sa pag-lead ng worship. Kung nagustuhan mo itong student progress vlog ko, huwag mong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Marami pa tayong susubaybayan na progress sa channel na ito. This is Philip Nuki mga kap. Yan lamang muna sa ngayon. Follow for more. Ayos!